Labas po rito sa 24 oras kamakalawang maaksyong pagtugi sa isang lalaking wanted sa kasong paggagahasa. Ang sospek ng Malapalos na tumakas sa isang lawa tuluyan ng sumuko sa Taytay, Rizal. Si Emil Sumangil, naka-alerto, 24 eksklusibo. Sino kasama? Ito ang video ng tugisin ng CIDG, Detection and Special Operations Division noong Martes. Ang suspect na si Luis Cancino, wanted sa kasong multiple counts ng rape sa Taytay, Rizal. Ang habulan, umabot sa Laguna Bay. Sumuko ka na lang na maayos! Suko ka la. Na-corner ng mga pulis si Cancino pero kinalaunan. Kasunod ng pagsisid at paglangoy nito, papalayo sa pwesto ng mga pulis, naglaho sa laot si Cancino. Paliwanag ka kung wala! Higit 2 araw ang lumipas nang makatakas si Cancino, sumuko ito sa Taytay Police kaninang umaga. Patawa-tawa at hiyang-hiya raw siya sa nagawa niya. Mabilis yung, mabilis. Ayon kay Cancino, nang umalis sa mga pulis, nagpalipas na siya ng magdamag sa mga tulos ng kawayan kung saan niya isiniksik ang kanyang sarili. Hindi ko alam, sir, nawaran yun eh, yung sulat na dumating. Okay. Hindi ko alam kaya umalis ako. Bakit Luis, sa halip na sumama ka na maayos naglangoy-langoy ka pa ron? Hindi, nabigla ako, sir eh. Kaya pasensya na ako. Nagtiwala po siya doon kasi kamag-anakan niya at natakot daw siya nung una. Kaya po hindi siya napakita. At nakapag-isip-isip siya na susuko na lang. Humingi ng paumanhin si Cancino sa ginawa raw niyang pagpapahirap sa mga pulis na tumugi sa kanya. Pero kailanman, hindi raw siya hingi ng tawad sa kasalanang anyay, ibinibintang lamang sa kanya. Pagka hindi ako lumabas, talagang ginawa ko, sir. Yung wala naman akong ginawa, sir, kaya kaya lumabas na lang ako. Ito turn over sa Rizal Provincial Jail si Cancino. Emil Sumangil, naka-alerto, 24. Kapag sinabing araw ng mga puso, hindi mawawala dyan, siyempre ang pagregalo ng mga bulaklak. Kaya ito, alamin natin ang presyuhan sa Dangwa sa Maynila na kilalang bagsakan ng mga bulaklak. Nakatutok doon live si Marie Zumali. Marie. Mel, 4 na araw pa bago mag-araw ng mga puso pero ngayon pa lang ay nagmahal na ang presyo ng ilang mga bulaklak dito sa Dangwa, Maynila. ₱50 ang itinaas ng mga rosas na patok tuwing Valentine's Day. Ang dating ₱200 kada 2 dosenang rosas, ₱250 na ngayon. Mas mahal ang mga long stem na nasa ₱450 kada 2 dosena mula sa dating ₱400. Ang Holland tulips mula 100 nasa 150 per stem na. Ang Ecuadorian roses naman, 250 per stem na mula sa dating 150. Ang artificial rose nasa 50 kada stem. ₱20 naman ang iminahal ng gerbera, carnation, sunflower at stargazer. Ang lilyo mula 120 nasa 150 per stem na ngayon. Nananatili naman ang presyo ng Japanese moms at Calia lily. Kasi ang supplier silang unang nagtaas bago yung retailer. Pwede rin magpa-arrange ng bouquet o nakabasket na nasa ₱250 hanggang ₱2,000 depende sa bulaklak na pinili at pagkakaayos. Kung nais lagyan ng borloloy ang bouquet, pwede rin dito sa Dangwa. Meron ding mga bulaklak na gawa sa pastillas na ₱35 ang isa. Ayon sa mga nagbebenta ng bulaklak, dapat ibagay sa personalidad ng pagbibigyan at kahulugan nito ang pagbili ng mga bulaklak. Ay mga estudyante kasi mostly ang nag-uusang gamit. Peach, yung mga orange. Sa mga friends. Sa mga boys naman, mga reds para sa mga love. Yes. Yellow. Sa mga misis. Naabutan namin si Justin na abalang-abala sa pamimili ng mga bulaklak para raw sa kanyang nililigawan. Arlene Lau, will you be my girlfriend? Ang grupo ng kalalakihang ito namili ng mga bulaklak para sa mga kaklase. Sign of gratitude, tsaka just parang telling them na na-appreciate namin sila. Pero ang Valentine's hindi naman daw kailangan para sa mga may nobyo o asawa lamang. I want to show my love for my mother. Mel, bukod dun sa mga tindahan ng mga bulaklak na nakahilera sa labas, marami pa rin pagpipilian dito sa loob mismo ng Manila Flower Center. Maaari namang tumawad, pero ayon sa mga nagbebenta, kahit na nagmahal na sila ng presyo ng mga bulaklak ngayon, asahan daw na maaaring dumoble pa ang presyo ng mga bulaklak na ito sa mismong araw ng mga puso. Mel? Maraming salamat sa iyo. Happy Valentine, ha? Mariz Umali. Happy Valentine's din, Mel. Thank you.
Kahit bali-balita na hindi pa rin tuwirang kinukumpirma ng ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao kung si Timothy Bradley na nga ang susunod niya makakasagupa. Sa ngayon patuloy niyang isinusulong ang pagbibigay ng dagdag proteksyon sa mga boksingero kasunod ng pagkamatay ni Carlo Maquinto. Makitama po muna tayo kay Sports Saksi, Chino Trinidad. Abala si pambansang kamao Manny Pacquiao sa kanyang trabaho sa Kongreso. Ngayong may panawagan sa pagbalangkas ng karagdagang batas para mapangalagaan ang kapakanan ng professional boxers. Kasunod ito ng mapait na sinapit ni Carlo Maquinto na binawian ng buhay dahil sa injuries na tinamo niya sa kanyang 8-round bout noong Enero 28. Aminado si Pacquiao na may peligro talaga sa boxing kaya may paalala siya sa mga gustong sumubok nito. Kung ang hilig nyo sa boxing is magboksing-boksingan lang tapos bawat laban tatanggap kayo ng maraming suntok, mabuti pa maghanap na lang ng ibang trabaho kaysa yung ipagpatuloy nyo yung pagbuboksing. Kasi napakahirap talaga ng boxing. Alam ni Pacquiao na mahaba ang panahong gugugulin sa investigasyon at pagbabalangkas ng batas kaugnay ng sinabi ni Maquinto. Sa ngayon, kailangan muna raw itaas ang antas ng kaalaman ng boxing trainers na siyang may pangunahing responsibilidad at pananagutan sa mga boksingero. Yung mga trainers ng boxing dapat i-ano pa sila, i-upgrade sila, yung siguro mag-aral sila ng yung para ma-educate sila mabuti sa kung anong pagiging trainer. Pero handa raw ang pambansang kamao na gugulin ng kanyang oras para makamit ang mga adhikaing makatutulong sa pagtaas ng pag-unawa sa sport ng professional boxing. Kung may mga seminar ang gagawin, ako willing ako mag-volunteer to give them input tapos may share yung knowledge ko about sa pagiging trainer. Kasi siyempre, sa tagal ko ng boxing, 11 years, 11 years old pa lang ako, boksingero na ako eh. No? Kumbaga, alam ko lahat yung pagiging trainer. Samantala, kahit bali-balita ng nakatakda na sa susunod na linggo ang US Press Tour para sa laban ng Manny Pacquiao at Timothy Bradley, hindi pa rin tuwirang kinukumpirma ng A-Division Champion kasalukuyang WBO Welterweight Champion na si Bradley na nga ang kanya makakatunggali. Hindi pa kami nag-usap ni Babarom. So, may posibilidad na Bradley pero hindi pa sigurado. Chino Trinidad, Nakatutok, 24 oras. Susunod, bukod sa Prudential Life Plans, alamin ang iba pang pre-need companies na pinigilan ding magbenta ng plans. Silipin ang proposal ng isang OFW sa kanyang minamahal habang sakay ng helicopter. At Dr. Vicky Bello at Hayden Cook, nagkakalabuan? Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.